Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's Vin Exclusive and syempre magkikita-kita na naman tayo ngayon. Yehey! Happy New Year po sa inyong lahat. And right now, I am inside of the Chery Tiggo 7 Pro hybrid version. So magkakaroon lang tayo ng quick review, interior, exterior, and syempre may kasama tayo later on from Chery Marilao, si Sir Mark, to answer my few questions and kung recommended ba na bumili or mag-upgrade to hybrid version ng 7 Pro. Since I'm currently using mine for almost 3 years na. 3 years na yon ngayong June. Shoutout po sa lahat ng mga katigo natin and magkita-kita po tayo sa January 20 sa ating year-end party. Simulan na natin ang vlog na to. Ayun, so guys, this is the front fascia of the Tiggo 7 Pro hybrid version. If you will see, parang walang masyadong differences. Logo or badge ni Chery, front grille same. And then sa lower part, makikita mo lang na silver lining na siya. Wow, silver lining. Decolor silver na siya, unlike sa 7 Pro na non-hybrid which is color red. Okay? So same pa rin, LED yung ating headlight with a sequential turning signal light. So, pagdating naman dito sa gulong, so this is 18 inches wheel. Iba na yung design niya kung mapapansin nyo. Ground clearance, same pa rin. And I'm currently using the Tiggo 7 Pro hybrid test drive ni Chery Marilao. So meron din tayong 360 camera, same pa rin yung ating turning signal side mirror. Panoramic sunroof, same. And then sa likod naman, let's check kung may mga differences ba. Now sa likod is same. Merong badge dito na hybrid. So we have the Chery LED rear light, third brake light, rear fog lamp, nag-work din yan, and ating fake exhaust, dalawa yan. Ang ating sensor, 1, 2, 3, and we also have our rear camera. Ayan, so this is the engine. So wala na siyang cover at all. Acteco. Lakas ng hangin dito. So para sa akin, mas gusto ko na walang cover para yung singaw ng init madaling nakakalabas. Unlike pag covered, parang hindi niya alam saan pupunta yung init. So ito na yung hybrid version natin. Okay, dito sa ating door siding, so we still have the same. Kaya lang wala na tayong red accent. So same pa rin yung function for the unlock and lock ng mga doors natin. Sa window, automatic one touch. Open and close. And the buttons natin for the side mirror, may auto folding function din yan. And yung mga additional spaces natin dito where we can put our bottled water and all that. Speaker, we still have the same tweeter function natin. So ang nadagdag sa hybrid version is yung ating idle function, automatic stop kapag ka nag full brake, and then pag nirelease mo na yung brake, nag-gas ka, automatic under din yung engine natin. So nakakadagdag yun para maging fuel efficient yung 7 Pro hybrid. So we still have the same function, automatic din siya. Back, forward, recline, balik, and yung sa ating bar support. Yan. Check lang natin quick yung ating back seat. Sa back seat, same. Panoramic sunroof, yung ating aircon vent sa likod. Same din ang design ng mga matting. Quality ng leather, same. Stitches ng red and white accent. May mga red linings dito. Leather seat, all good. Check natin yung power tailgate. Power tailgate. Okay, so same. Meron tayong pailaw dito, kaya lang medyo tumaas na siya. Yung sa 7 Pro non-hybrid dito sa banda dito. May cover, same. Spacious, and then spare tire. Go inside again and close the tailgate. It has the same design and functionality. Meron lang tayong dagdag dito na limiter ng speed, pero this is the button for the cruise control, button for the infotainment system. We have the same inches, 10.25. And then, ang nabago and an update sa hybrid version is yung digital gauge cluster pang Tiggo 8 Pro na. And syempre, iba na rin pag pinindot mo yung mga functionality nito. So, we have the trip, AFE, IFC, DTE, for distance to empty. Sa previous version, non-hybrid, nandito yun sa baba. Pero ngayon, naka-list na siya pataas.
And then TPMS, tire pressure monitoring system. Yung automatic yung ating headlight. Sa wiper, same functionality naman din dito pagdating sa control ng aircon natin. Meron pa rin 2 driving mode, sport and eco mode, 360 camera, hill descent control. Yeah, and then color black na rin, wala tayong red accent dito. And then kasama natin si Sir Mark. So pakilala ko sa inyo guys kasi may mga konting katanungan tayo about the consumption, ano pa yung mga ibang differences, the hybrid version versus the non-hybrid ng 7 Pro. Hi, I'm Mark Anthony de la Cruz from Cherry Marilao. Ngayon kasama ko po si Sir Beans. Tama po na matipid po si hybrid Tigo 7 pagdating sa gas consumption. Kasi naman ng calculation pagdating sa AFE natin. Sa city drive is 19 km per liter po siya. And then sa long drive naman po is matipid din naman siya, nasa 21 km per liter po. Po dun sa regular variant po natin na Tigo 7 is city drive is nag-15 po siya kilometer per liter. Sa long drive naman po is 18 to 19 km. So mas matipid po talaga si Tigo 7 hybrid. Ayun. Ayun, so sir, nga pala, paano nag-function yung pinaka-hybrid version nitong 7 Pro? Ayun sir. Bali, nag-function siya if nag-stop tayo and then within nagbe-brake. So, ang nag-generate sa kanya is yung battery niya sa likod. Nag-generate din po siya ng charge. So, pag nag-long drive tayo is ang pure gas lang po yung nagko-consume sa kanya. Okay. And then pagka huminto tayo, doon nag-charge yung battery yes, sa sir. likod. Ang purpose na po talaga ng pagka-hybrid niya is makatipid po sa gas. Kamusta naman? Na-drive mo na to sir, itong ating test drive unit. Yes sir. Kamusta naman pagdating sa pagbatak or any other performance? Ano naman siya, aggressive naman siya din yung sports mode. Hindi ka bibitinin. Hindi ka bibitinin. Yes. Ayun, sige. Unlike na ano rin siya, turbocharge na rin siya, 1.5 turbocharge. Sulit naman, sa price range, wala naman siyang pinagbago. So, additional lang 100,000. Kasi ang SRP po ng Tigo 7 Hybrid is 1,350,000. Price pa lang is okay na okay din. And then yung features niya, mas pinadagdag, mas pinatipid yung gas. Inquire na po kayo. Ayun, so anong contact number mo sir? Yeah, may number 960-891-4474. And mag-email sa akin sa markanthony.cherrymarilao@gmail.com. Thank you. Thank you. And finally, I'm driving right now. So mapapansin nyo naman sa digital gauge cluster natin, parang pang Tigo 8 Pro. Actually, same 8 Pro na gauge cluster, and may mga additional function tayo dito, and iba na rin yung animation niya, and sobrang sarap niyang i-drive. Ang tahimik ng makina. Hindi ko masasabing ganon kalayo yung diferensya sa Tigo 7 Pro natin, pero para sa akin yung handling nito is same pero mas smooth. Ayun, so tapos na tayo mag-drive. Sobrang comfort niya talagang i-drive. Medyo may differences talaga siya dito sa sa gamit ko, which is the Tigo 7 Pro non-hybrid. And for me based on my observation lang, mas gusto kong i-drive itong non-hybrid. Hindi dahil ito yung ginamit ko o hindi dahil ito yung binili ko. Parang mas siya, mas powerful. Hindi ko alam kasi nung dinadrive ko yun, hindi naman ganun traffic din kanina. Pag piniga mo yung silinyador o yung gas, okay naman yung arangkada, pero para sa akin medyo nakukulangan ako ng konti. Siguro yun talaga yung purpose ng pagiging hybrid, no? Since ang focus talaga is makatipid more on fuel efficiency. So I highly suggest if magpa-purchase kayo ng Tigo 7 Pro, test drive nyo parehas kung may available na test drive unit ng non-hybrid at saka nung hybrid version, para may comparison din kayo sa mga future buyers and owners ng Cherry Tigo 7 Pro. Peace out! And syempre, new Cherry, new life. Once again, please don't forget to follow me on TikTok at Vindevera920 para kahit walang kwenta ang araw nyo, ma-feel nyo pa rin na exclusive kayo. And also, please don't forget na mag-give love sa mga bagay na ginagawa natin para at the end of the day, maging successful tayo. Yun lang muna for now. Thank you so much. And see you on the next one. Bye mga ka-Phoenix!